Chapter 18. Magkita tayo. Gusto kong makita ang anak natin. I said. I'm composing myself kahit hindi ko kaharap si Melody ngayon. Pinipigilan ko na itaas ang boses. Pinipigilan ko ang galit na kanina ay kumawala na. Gusto kong maging kapani-paniwala kay Melody na mauuto niya ako sa gusto nitong mangyari na perahan ako. Talaga, salamat, sagot ni Melody mula sa kabilang linya. Pero kailangan ko muna ng pera para sa pagpapagamot ng anak natin. I need at least 2 million para makapagpa-schedule na ako ngayong linggo ng operasyon. I'll arrange that. Huwag ka nang mag-alala sa hospital expenses ng anak natin. Just wait for my phone call bago ko ipadala sa iyo ang pera. Sa ngayon ay ayokong malaman ng asawa ko ang tungkol sa iyo at sa anak natin. Yes, Ace, I'll wait, pero huwag mo sanang patagilan dahil sa iyo nakasalalay ang buhay ng anak natin. Okay, I'll make sure na mamadaliin ko ang pag-transfer ng pera sa iyo. I need to hang at baka bigla akong hanapin ni Venus. Matapos magpaalam ni Melody at pinatayan ko na ito ng tawag. Agad akong nag-dial ng numero ng private investigator ko. Good evening po, sir. Sagot sa kabilang linya. Good evening. May ipapatrabaho ako muli sa iyo. Sinabi ko sa place na imbestigahan ang buhay ng ex-wife ko at kung ano ang nangyari dito sa nakalipas na taon. Make sure na malalaman mo lahat ng baho ng dati kong asawal, mariing dagdag na utos ko pa sa place ko. Copy, sir. Panipi. Nang matapos akong tumawag ay lumingon ako sa pinto at baka may gising pa na makarinig sa akin. Mag-isa na lang ako dito nang bumaba kanina. Nagpunta muna ako sa kusina at lumagok ng juice kanina bago lumabas dito at magpahangin. Gustuhin ko man na uminom ng alak ay pinigilan ko ang sarili ko. Ayokong malulong sa alak na dahilan kung bakit halos nawala sa akin ang lahat. I'm sure na kung gising pa si Venus ay naroon lang iyon sa kwarto para bantayan ang anak namin kaya kinailangan kong bumaba pa dito at baka hindi ko mapigilan ang sarili ko na maghagis ng kasangkapan. Good thing that I controlled my temper. Nakakapagpigil ako dahil naiisip ko ang kambal. Ayokong magkaroon ng dahilan na matakot pa sila sa akin dahil sa pagiging bayulente ko. Sa dami ng nangyari ngayong araw ay hindi ko na alam ang mararamdaman ko. Gusto kong magwala kanina pa lang na nasa mansion kami nila Venus. Nagsimula nang makuha ko ang impormasyon tungkol sa pagpapaimbestiga ko kay Mommy. Kahit naghihinala na ako ay nasasaktan akong gawin ang magpaimbestiga sa sarili kong ina. Takot ako sa katotohanan, pero itinuloy ko pa rin dahil hindi ko na matagalan ang pagpapabeya ni Mommy kay Daddy. Kanina ay hindi ko maiwasan na manibugo nang mapatunayan ang hinala. Sinabi na sa akin ng private investigator ang resulta may kabit si Mommy. Kaya pala wala na itong ganang alagaan si Daddy. But the next revelation broke my heart. Nagkaroon ng anak si Mommy sa kabit nito. Hindi lang isa, dalawal ang tagal nang niloloko ni Mommy si Daddy. Pati ako. Grayson and Giovanni are my half-brothers. Anak sila ni Mommy dun sa kabit nito. Sobrang tagal na naitago ni Mommy sa amin ang kataksilan nito. Kaya pala, it makes sense now. Bata pa lang ako ay ilang beses na ng ibang bansa si Mommy. Doon niya pinanganak sa ibang bansa ang magkapatid. Pero napapaisip ako kung bakit mas minahal ni Mommy ang anak niya sa kabit niya kesa sa akin. Bata pa lang ako ay umaamot na ako ng atensyon sa ina pero malayo ang loob ni Mommy sa akin. Bakit mas mahal niya ang dalawa? Ako ang panganay niya. Ako dapat ang first love niya. But I never felt it. Napaisip naman ako, na baka gumanti si Mommy kay Daddy. Baka nalaman ni Mommy na naunang nagtaksil si Daddy. My parents are both cheaters. Nagawa kong patawarin si Daddy kaya gusto kong patawarin din si Mommy, pero hirap ako dahil sa pinapakita nito sa akin. Matapos kong matanggap ang tawag mula sa place ko ay pinilit kong ikalma ang sarili ko. Ayaw kong ipakita pa kay Venus kung ano ang problema ko. Masyado na siyang maraming iniisip para dagdagan ko pa. Pero sa tingin ko ay nahahalata ng asawa ko na nag-iba ang kinilos ko kanina. Nang nasa garden pa lang kami ay nakatanggap na ako ng text mula sa unregistered number. Nang binasa ko ay nabigla ako dahil nagpakilala itong si Melody na dati kong asawa. Hindi ko na lang pinahalata kay Venus dahil bonding moment namin iyon ng mga anak namin. Idagdag pa nang narinig ko ang sigaw ni Venus na humihingi ng tulong.
Mabuti at papasunod ako sa kanya papunta ng CR kaya naagapan kong walang ginawa sa kanya ang hayop na Grayson na, yun. Nang nakita ko tuloy si Grayson ay abot langit ang galit ko dahil sa ginawa sa asawa ko. Kahit tingnan ko tuloy ito ay hindi ko maramdaman na kapatid ko ito sa ina. Mortal na kaaway ang turing ko dito. Kahit na nalaman ko pa na magkapatid kami ni Grayson sa ina ay itutuloy ko ang plano kong pagwasak dito. Nakalap ko na ang mga ebidensya laban sa kanya at sa kapatid na si Giovanni. Ang mal team nilang balak na makamkam ang kayamanan ng mga Ibanez. Hindi magtatagal ay babulaga sa dalawang magkapatid ang katotohanan na sa akin lang mapupunta ang yaman na pinaghirapan ni Daddy. Para leon sa tunay na tagapagmana ko sina Gavin at Georgia at sa 5 anak pa na plano kong gawin namin ni Venus. Gusto kong punuin ng mga bata ang tahanan na gagawin. Pero sinira muli ni Melody ang araw ko. Kaninang naroon ako sa playroom kasama ang kambal ay muli itong nagpadala ng mensahe sa akin. Hindi lang basta mensahe, pati larawan ng bata na sinasabi niyang anak daw namin. Litrato pa lang ay wala na akong maramdaman na lukso ng dugo. Kahit pa siguro makita ko ang batang sinasabi nito na anak ko raw ay hindi ko mararamdaman na kadugo ko. Hawig kay Melody pero ni isang feature ay walang nakuha sa akin. Ganun pa man ay kailangan kong siguraduhin na hindi ko nga anak ang tinutukoy ni Melody dahil hindi kaya ng konsensya kong mag-abandona ng bata. Ipapa-DNA ko ang bata ng palihim. Kahit labis ang galit ko kay Melody ay napilitan akong tawagan siya kanina. Unang ring pa lang ay sinagot na ako nito. Umiiyak si Melody at agad na humihingi ng tulong sa akin dahil sa sakit daw ng anak namin. Doon nagsabi siya kung bakit niya pinalabas na patay na siya. Dahil daw sa takot na kunin ko sa kanya ang anak namin. Pareho sila ni Venus ng dahilan ng pagtatago ng bata sa akin. Ang kaibahan lang hindi ko ramdam na anak ko ang anak ni Melody, pinakita ko pa ang galit ko sa una kay Melody. Sinumbatan ko siya sa panloloko niya sa akin. Kung may isa man na mabuting naidulot ang malaman ko na buhay ang dati kong asawa ay ang mabawasan ang guilt na dinadala ko sa dibdib dahil sa isipin na hindi siya mamatay kung hindi ko pinalayas dati. Nagpaalam muna ako kay Melody at sinabing ipoproseso muna ng utak ko ang mga nalaman ngayon. Pero nang binaba ko na ang tawag ang labis na takot na ang naramdaman ko para kay Venus at sa kambal. Ibig sabihin ay dalawa silang legal kong asawa sa mata ng batas. Hindi pwede agad akong tumawag sa kaibigan kong abogado at sinabi ang problema ko. Once the court declares the presumptive death of your wife, then you will be free to remarry. However, the law is clear on one fact: if you remarry, and your wife later reappears, then your second marriage is automatically voided. Sambit sa akin ng abogado kanina. Nanlumo ako sa nalaman. Walang bisa ang kasal namin ni Venus. No way. I'll never let that happen na maagrabyado si Venus. Siya ang mahal ko at hindi ako papayag na muling papatak ang luha ni Venus nang dahil sa akin. Pumasok ako sa loob nang nakaramdam ako ng ginaw na tumatagos sa suot kong t-shirt. Tahimik na ang loob ng mansion. Baka pati si Venus ay tulog na kapag sinilip ko siya sa kwarto nila ng kambal. Nagpunta muli ako sa kusina at uminom ng tubig. Ngayon ay mas kalmado na ako. Ang iisipin ko na lang ay ang paraan para mawala ng bisa ang kasal namin ni Melody. Kailangan ay makakuha agad ako ng impormasyon sa kanya na pwede kong ay pang blackmail. Tatakutin ko siya. Hindi yata ako makakatulog hanggang walang kasiguraduhan na mawawala sa landas namin ni Venus si Melody. Muli akong tumawag sa kaibigan kong abogado. Nakatatlong dial pa ako bago ito sumagot. Hello, pare, hindi ba pwedeng ipagpabukas mo na lang ang yung sasabihin mo? Halatang nagising ito sa tawag ko. You need to help me, pare. Is there any way para mawala ng bisa ang kasal sa una kong asawa? Walang pakialam na sabi ko sa reklamo nito. Matagal ko ng kaibigan si attorney. Ends. Kapag tungkol sa legalities ng kung ano man na papasukin kong kontrata, business or anything that I need legal advice, sa kanya ako may tiwala. Nitong huling tinulungan niya ako ay napabilis ang pag-acquire ko ng share sa baniling kumpanya na pinasukan ni Venus. Sa dami ng koneksyon ni Attorney Mendez ay sigurado akong matutulungan niya ako. What? Mahabang proseso pa ang kailangan natin, pare. At mahabang usapan pa kaya bukas na tayo mag-usap. Attorney Mendez. I need an answer right now. Mariing sabi ko.
Sinigurado kong hindi malakas ang boses ko dahil baka may biglang pumasok dito sa kusina. Hindi ko kayang maghintay ng mahabang panahon na nakakabit ang apelyido ko kay Melody. You need to find a way. Fine. Fine. Fine, Mr. Ace Brian Ibanez. Hindi ka talaga marunong magtimpi ng galit kahit kailan. Kung kaharap mo ako ngayon ay malamang na dalawa na ang black key ko. Tuldok-tuldok. Kung gusto mo ng resulta agad-agad, I have a connection. Bukas na bukas din ay mabibigyan kita ng assurance kung kaya kong gawan ng paraan. Well, mangyayari lang yun if the price is right. I'm willing to spend millions. Just grant my request. I want Melody out of the picture. Bayaran mo kung sino ang babayaran para mapabilis ang aksyon. Okay, Mr. Ibanez. I'll call you tomorrow. Kahit Sunday ay magtatrabaho ako. Just let me sleep now, okay? Dahil sumakit na ang ulo ko sa kliyente ko kanina, wag mo nang dagdagan. Hindi na ako hinayaan ni Attorney Mendez na makasagot pa. Binabaan niya na ako ng phone. Pero isang ngiti ang sumilay sa labi ko. Umakyat na ako sa itaas at nagtungo muna sa kwarto nila Venus. Pinahit ko ang doorknob. It's locked. Nagpunta ako sa kwarto ko para kunin ang mga susi ng kwarto. Gusto kong bago matulog ay mamasdan ko ang mga mukha nila. Nang muli akong bumalik sa pinto ng kwarto nila Venus ay hindi ko pa rin nabuksan leon. She double-locked the door. Baka nawala sa isip ni Venus kaya nangyari. I heave a sigh. Umalis na ako sa tapat ng pinto at naglakad sa pinakadulong bahagi ng hallway kung nasaan ang kwarto ni Daddy. Marahan kong pinahit ang doorknob pero nagtaka ako dahil nakalock din ang pinto ng kwarto ni Dad. Mahigpit kong inutos sa nurse ni Daddy na huwag hahayaan na nakalock para madaling makapasok ang kung sino in case of emergency. Good thing that I have the key. Marahan kong pinasok ang susi sa keyhole at binuksan ang pinto at agad na humakbang papasok. Mahimbing na po ang tulog niya dahil sa sleeping pills na pinainom ko. Tuturukan ko na po siya ng gamot para mas manghina siya sa mga susunod na araw. Maliwanag na narinig ko sa nurse. Nakatalikod ito sa akin habang may kausap sa phone kaya hindi narinig ang pagpasok ko dahil manghina. Biglang bumulusok ang galit nararamdaman ko. May ginagawang katarantaduhan ang nurse ni Daddy at may nag-uutos dito. Sige po, ma'am. Sambit ng nurse. Hinintay ko muna na matapos ang tawag ng nurse, what the hell are you doing? Dumagundong ang boses ko sa loob ng kwarto. Agad na napalingon ang nurse at nagkulay suka ang mukha nito sa tindi ng takot. Dapat lang. Sir, kulang na lang ay lumubog ito sa kinatatayuan ngayon. Biglang nabitawan ng nurse ang hawak na syringe. Mabilis akong nakalapit sa nurse at pinulot ang syringe. What's this? Anong plano mong masama kay Daddy? Tanong ko at hinawakan sa leeg ang babae. Hindi ko ugaling manakit ng babae. Mali ang manakit pero kailangan kong takutin ang isang ito. Sir, wag niyo po akong sasaktan. Napag-utusan lang po ako. Bigla ay napaiyak ang nurse pero wala akong awan na naramdaman dito. Galit na galit ako sa nalaman ngayon. Anong gamot ang tinuturok mo kay Daddy? Sinong nag-utos? Sabihin mo lahat ng nalalaman mo kung gusto mong mabuhay. Kaya kitang ipapatay pati ang buong pamilya mo. Nanginginig ang kamay kong hawak ang leeg ng nurse. Binitawan ng isang kamay ko ang hawak na syringe at isinakal din sa leeg ng babae. Pero nasa wisyo pa ako kahit sobrang galit. I'm just threatening her. Hindi ko kayang pumatay kagaya ng sinabi ko. Pero sa talim ng tingin ko ngayon sa babae ay doon pa lang ay mapapatay ko na siya. Bigla ay napaubo ang babae at mukhang nasasakal ko na nga siya. Sir, nasasaktan po, humagulgol ang nurse. Talagang masasaktan ka kapag hindi ka nagsalita. Sabihin mo lahat ng nalalaman mo. Opo, magsasalita na po ako. Bigla kong binitawan ang pagkakasakal sa nurse. Umubo muna ito. Matapos ng ilang sandali ay pinahid nito ang luha at tumingin muli sa akin. Punong-puno ng takot ang mata nito. Sir, immunosuppressant drugs po, yan. Para po manghina si Don Ramon. What the heck, biglang sigaw ko. Napakislot ang nurse sa takot. Konti na lang at makakapatay na yata talaga ako. Sir, inutusan lang po ako ng mommy mo na gawin ito. Patawarin niyo po ako. Kailangan ko po ng pera kaya kumapit kailan niyo po ginagawa ito.
Telmel, alam mong may taning ang buhay ng ama ko, nanginginig ang boses ko. Pati kalamnan ko. Bakit? Ganon ba kasama ang ina ko para gawin ito kay Daddy? Gusto na niyang mamatay si Daddy. Sir, wala pong taning ang buhay ni Don Ramon, umiiyak pa rin na sagot ng nurse. Natigilan ako. What? Bigla ay nanghina ako. Pinapalabas lang po ni Doña Tasha na may taning na ang buhay ni Don Ramon. Wala po siyang sakit. Kaya tinuturukan ko siya ng drugs para manghina siya at magmukhang may sakit. Get out. Mariin kong sabi, sir. Ayokong sikatan ka ng araw sa bahay na, lumayas ka ngayon din. Wag kang magsusumbong kay Mommy. Papasundan kita at kapag kumilos ka ng masama at ipapatay ko ang buong pamilya mo, pananakot ko. Nagmamadaling lumabas ang nurse. Ilang sandali pa akong nakatayo lang habang pinagmasdan ang natutulog na si Daddy. Sobrang payat na nito simula nang sinabihan na may taning na ang buhay nito. Simula noon ay mas nanghina si Daddy dahil sa stress sa sakit at idagdag pa ang lungkot dahil hindi nabiyayaan ng apo. Pero kasinungalingan lang pala ang sakit ni Daddy. Namamasa ang mata ko. I'm about to cry. Halo-halo ang emosyon ko bago kumilos at umupo sa gilid ng kama. I thank God dahil magiging mahaba ang buhay ni Daddy. Walang taning ang buhay niya. Sa kabila noon ay mas sumidhi ang galit ko kay Mommy. Ngayon ay siya na rin ang primary suspect ko sa paghihiwalay namin ni Venus dahil sa nalaman ko. I will confront my mom. Lahat ng evidence sa kasamaan niya ay lipyunan ko at ipamumuka dito. Umalis ako ng kwarto ni Daddy. Bukas na bukas din ay dadalhin ko siya sa ospital para ipa-check up. It's possible na may masamang epekto ang tinuturok sa kanya at kailangan kong maagapan ang kalusugan nito. Hindi ko kayang matulog ngayon sa dami ng impormasyon na nagpawindang ng pagkatao ko. Muli akong bumaba ng kusina. Kumuha ako ng 5 bottled beer na naroon. Siguradong matagal ng stocks ang mga beer na yun dahil matagal na akong hindi nakakapunta dito sa rest house at hindi na ako umiinom. Nagpakalasing ako hanggang sa dalawin ng antok. Nagising na lang ako sa malakas na ring ng cellphone ko. Pinilit kong bumangon. Maliwanag na ang kwarto dahil sa sinag ng araw na tumatagos sa kurtina. Inabot ko ang cellphone ko doon sa side table na tumigil na sa pag-ring. Ang sakit ng ulo ko. Nang tiningnan ko ang oras at 10:00 na ng umaga. Napamura na lang ako. Nang tiningnan ko kung sino ang tumatawag ay si Attorney Mendez na naka-4 na miss call na. Hindi muna ako bumangon ng kama at nag-dial ng numero ng lalaki. Hello, pare. You'll be surprised on what I found out. Agad na binungad sa akin ni Attorney Mendez na hindi man lang nakuhang berati sa akin ng magandang umaga. Pero wala naman kasing maganda sa umaga ko dahil sa nangyari sa nagdaang araw. Spill it. I need to get up. Utos ko. Your marriage with Melody was fake. What? Halos mabitawan ko ang cellphone ko sa nalaman. Punong-puno ng kasinungalingan ang buhay ko. Nanlulumo ako at ginawa akong tanga ng mga tao sa paligid ko. Pati ba ito ay may kinalaman ang ina ko? Attorney, I want to get the full details. May aasikasuhin lang ako. Agad akong bumangon. Still, there, a good news from it. Hindi kami kasal ni Melody. Venus is my legal and only wife. Pero hindi ko palalampasan ang panggagago ni Melody sa akin. Ipapatikim ko sa kanya ang galit ko. Mabilis akong nagbihis at nagpunta sa kwarto ng maglina ko. Now that I'm sure na wala akong sabit, magsasalita na ako kay Venus bago pa nito malaman ang paggigipit sa akin ni Melody. Sasabihin ko sa kanya ang tungkol kay Daddy na wala itong sakit. Kumatok muna ako at binuksan ng marahan ang pinto. Walang tao sa loob ng kwarto. Nang lumabas ako ay sakto na bumukas ang pinto sa kwarto no amor. Good morning, Sir Ace. Where's my wife? Sir, maaga po siyang umalis kasama ang mga bata. Hindi po sinabi kung saan pupunta, At mukhang mainit ang ulo ni Ma'am Venus. Panipik. Salamat, Doc Gino. Nakangiting sabi ko kahit medyo naiilang dahil sa titig nito. You're welcome, Venus, anything for my inaanak. Sagot naman ni Gino na sandali lang akong tiningnan at tumingin na kay Georgia. Ramdam ko ang mga pag-iwas ng tingin ni Doc Gino sa akin mula pa na kaninang nagpunta ako dito sa hospital para ipatanggal ang benda ni Georgia sa ulo.
Pero, yung titig niya ay kagaya pa rin ng dati kapag nahuhuli ko siyang palihim akong sinusulyapan at nagtatama ang mga mata namin. Naiintindihan ko naman si Doc Gino kung bakit parang ilag na sa akin. Mahirap naman na makalimot agad, lalo na at ilang taon siyang nag-invest ng feeling sa akin. Kung pwede lang sana na ibang doktor ang follow-up check-up ni Georgia. Pero si Gino kasi mismo ang nag-special request na gusto niyang siya ang mag-asikaso sa inaanak niya. Ayoko naman na ipagkalpa sa lalaki ang kagustuhan na makita ang kambal dahil napamahal na sa kanya ang mga bata. Daddy Ninong, thank you po kasi pinagaling niyo po ako. Panipi. You're welcome, baby girl ko. Pero hindi naman ako ang doktor na nagpagaling sa'yo. Si Doc Lapos. I just removed the bandage. I will thank him din po, Daddy Ninong. Sweet na sabi ni Georgia. Ngumiti si Gino kay Georgia at matapos ay muling tumingin sa akin. Kapag may masakit pa sa kanya, don't hesitate to inform me. Pero hindi naman malala ang injury niya. I'm sure na kapag naghilom na ang kaunting galos ay wala naman siyang mararamdaman na. Muli akong ngumiti sa lalaki at agad itong nag-iwas ng tingin at binaling na lang kay Gavin na nakaupo naman sa isang sulok. Mabilis natapos ang check-up ni Georgia. Nagpunta rin sa loob ng room ni Doc Gino si Doc Lapos at nag-check sa anak ko. Good thing that Georgia is okay now. Bukod sa galos sa ulo ng bata ay walang malalang pagkahilo itong naramdaman kahit sobrang napagod ito sa ginawa namin kahapon at nakuha pang makipaglaro sa daddy nito kagabi. Gavin, we're done. Say bye to your ninong and we'll go home. Utos ko habang hawak ko sila sa magkabilaang kamay. Bye, Daddy Ninong. Pwede po ba na dalawin niyo kami ni George sa bago naming house para makapag-play din po tayo nila Papa Ace? Natigilan naman si Gino sa request ng bata. Bati naman po kayo ni Papa Ace, di ba? Dagdag pa ni Gavin nang hindi sumagot si Gino. Nang nilinggan ko Gino ay hindi na may pinta ang gwapo nitong mukha. Narinig ko naman at tumikim si Gino bago sumagot ng yes sa bata. Hindi na kami nagtagal sa loob ng kwarto ni Gino. Nag-offer pa ito na ihahatid kami sa may labas pero tinanggihan ko na. Dahil may outpatient pa na naghihintay sa labas ng room nito. Linggo ngayon at half day lang ang schedule ni Gino. Ayokong maubos pa ang oras niya sa amin. Binuhat ko si Georgia habang hawak ng isang kamay si Gavin nang naglalakad na kami palabas ng ospital papunta sa taxi bay. Nakakapit lang sa akin ng mahigpit si Georgia para hindi mahulog. Hirap talaga akong umalis ng walang kasama kapag kasama ang dalawang bata. Mas gusto ko kasi na nakabuhat sila sa matatanda kapag nasa ganitong galaan. Hindi ko na sinama si Ate Amor. Wala na ako sa mood sabihan pa siya kanina na sumama. Malamang nga ay nagtataka pa yun sa kinilos ko nang nagtatanong kung saan kami pupunta ng mga anak ko. Hindi ko na sinagot at nahalata pa nito na wala ako sa mood. Family bonding sana namin. Ang plano namin ni Ace ay bukas pa magpunta ng hospital para samahan ako. Ang huling usapan namin ni Ace ay hindi muna raw siya papasok sa opisina dahil may inaasikaso pa siyang importante tungkol naman sa Ibanez Shipping. Sa tingin ko nga ay malapit niya nang maaga muli ang pamamahala mula kay Grayson. Hindi naman daw niya hahayaan na maagrabyado ang mga bata. Sila ang dapat na magmamana ng kumpanya at hindi ang mga pinsan niya. Pero dahil sa hindi ko sinasadyang marinig kagabi biglang tila gumuho ang mundo ko. Mabilis akong umibis kagabi at bumalik ng kwarto. Iniiwasan kong maging iyakin, pero kagabi hindi ko na namalayan na natulog akong umiiyak kaya medyo mugto ang mata ko nang nagising ako. Hindi ako makapaniwalang buhay ang unang asawa ni Ace. At may anak sila. Ang daming tumakbo sa utak ko. Paano kami? Paano ako? Ibig sabihin ay void ang kasal namin. Sobrang sakit sa part ko. Void ang kasal namin. I'm still giving Ace benefit of the doubt. Ramdam ko ang pagmamahal niya sa akin. Hindi niya ako kayang saktan. Pero sumama ang loob ko na hindi ko pa malalaman na kung hindi pa ako bumaba at hinanap siya. May balak siyang itago sa akin na may anak na siya. Kaya ko naman na umunawa ng sitwasyon kung ipapaliwanag niya. Kung immature ako ay malamang na naglayas na ako. Pero may mga batang involved na malulungkot kapag iniwan ko ang daddy nila. Ngayon pang sa isang araw na sobrang saya nilang mag-ama, ayokong masaktan ang mga bata kung iiwan ko si Ace. Pero hindi ko pa rin papansinin si Ace kapag nakauwi na ako.
Bahala siyang mag-isip kung ano ang kasalanan niya sa akin. Hindi ko dinala ang cellphone ko kaya hindi ako mako-contact ni Ace. Ginamit ko lang iyon kanina para mag-text kay Doc Gino tungkol sa appointment namin. Nang makarating kami sa taxi bay ay mayroon akong nakitang available taxi na naghihintay ng pasahero. Malayo ang distance nitong ospital sa rest house ni Ace kaya malaki ang bayad namin. Mabuti at may cash pa ako. Kanina ay nakita pa kami ni Aling Elise at nag-offer na ihahatid daw kami ng asawa niya kung saan kami pupunta pero tinanggihan ko na rin ang matanda. Ayokong ipagsabi kasi nito kay Ace kung saan kami pupunta. Papalapit na ako sa taxi para sabihin na sasakay kami nang biglang may dalawang lalaking lumapit sa amin na kinakunot ng noo ko. Ma'am Venus, sumama ka sa amin, utos lang ni boss. Panipik. Sino naman kayo? Bakit naman ako sasama sa inyo? Hindi ko kayo kilala. At sinong boss ba ang sinasabi nyo? Masungit na tanong ko. Ganitong wala ako sa mood at nangangalay na sa kabubuhat kay Georgia. Idagdag pa na baka mabuisit ang taxi at iwanan kami dito. Wala pa naman nakasunod na taxi at kakailangan ko na naman na mag-abang in case na biglang mainip sa akin si Manong driver. Si Boss Ace po, ang asawa niyo po. Sagot ng isang lalaki. Mas natigilan ako. At ang bilis naman na nakatunog ng makong na, yun na nandito kami ng mga anak namin. Isa lang ang ibig sabihin, nangialam siya ng cellphone ko at nalaman na pupunta ako ngayon sa ospital. Ma'am Venus, sumama na po kayo sa amin kasi mukhang nag-aalala si boss. Pinapabantayan po kayo sa amin at ibalik daw po ng safe papauwi. Sasalubungin daw po tayo sa biyahe at nakaalis na po siya ng Cavite. Bigla ay bumalik na naman ang inis ko kay Ace. Gusto ko munang makapag-isip at ayoko siyang makita. Baka maiyak lang ako sa harapan niya kapag nagharap kami at makita pa ng mga bata. Hindi pa ako makaget over sa kilos nitong kailangan niya akong paglihiman. Bahala muna siya. Tutal wala naman sa plano kong pansinin ang lalaki kapag uwi ko sa rest house. Mas mabuti na dalawin ko na lang muna si nanay at ang stepsister ko dahil matagal na rin ang hal ko silang nakita. Ma'am Venus, Terrell na po. Biglang singit ng isang lalaki at akmang aalalayan pa ako. Tinaasan ko ito ng kilay. I'm sorry hindi naman pwedeng maniwala ako basta-basta sa inyo. Mariing sambit ko. Akmang hahakbang ako nang bigla nila akong pinigilan. Bigla tuloy akong nagduda sa dalawa kahit hindi naman sila mga mukhang gangster. Syempre sa dami ng manloloko ngayon hindi ko naman alam baka mga binubudol lang nila ako. May mga ganitong modus, baka kidnapper pa ang mga ito at nakatunog na tagapagmana ang mga batang dala ko. Baka kukunin sila at ipapatubos kay Ace sa milyon-milyong halaga. Mahirap magtiwala sa panahon ngayon. Pwede ba? Kung ayaw nyo na sumigaw ako ay pabayaan nyo ako. Angle ko. Biglang natakot ang dalawang lalaki at lumayo ng bahagya sa akin dahil tinaasan ko na ng boses ko. Mabilis ang kilos ko na lumapit sa taxi naghihintay at binuksan ko ang pinto. Pinapasok ko kaagad si Gavin at binaba si Georgia na sinabihan ko na pumasok agad sa taxi. Lumingon ako sa dalawang lalaki at pareho silang nagkakamot ng ulo. Sinaman ko sila ng tingin para ipakita na wag na silang manggulo sa akin. Ma'am Venus, magagalit po si Boss A sa amin, narinig kong pagsusumamo ng isang lalaki habang nakatingin ako. Kita ko ang frustration sa mga mukha nila. Baka nga totoo na tauhan talaga sila ni Ace na pinadala dito. At malaman na natatakot lang sa boss nila kaya ganon. Pero mahirap magpakasiguro. Hindi naman din siguro sisibakan ni Ace sa trabaho ang mga ito. Tinalikuran ko na ang dalawang lalaki at pumasok na ng tuluyan sa loob ng taxi. Agad kong sinabi kay Manong driver kung saan kami ibaba. Final na, doon muna kami pupunta ng mga bata kay nanay. Mamayang gabi na lang kami uuwi ng mga bata. Siguro that time ay willing na akong makinig kay Ace. Yun ay kung kusa itong aamin sa akin. Nagpatuloy na sa biyahe si Manong driver. Mama, kailan po tayo uuwi kay Papa Ace? Nami-miss ko na po siya. Biglang tanong namin ni Gavin. Ako din po, miss ko na si Papa Ace. Bigla sabi naman ni Georgia. Don't worry ma'am, ay uuwi na tayo, mga baby. Dadalawin lang natin si lola mo. Nakita ko ang lungkot sa mata ni Gavin at Georgia. Mabuti na lang at na-cheer up ko din sila kaagad.
Malayo pa mula sa pinanggalingan namin ang bahay namin kaya nakatulog pa ang kambal sa biyahe. Habang ako naman ay parang nililipad na lang ang utak ko sa mga susunod na mangyayari sa buhay namin ni Ace. Hindi mawala sa isip ko si Melody. Hanggang sa nakarating kami sa bahay ni nanay. Sakto dahil nakaramdam na ako ng gutom at malamang na pati ang mga bata ay gutom na rin. Venus. Gulat na sabi ni nanay nang binuksan nito ang pinto pagkatapos namin na kumatok. Nanay, kamusta? Nakangiting bati ko. Hawak ko na sa magkabilang kamay ko ang kambal. May nangyari ba? Biglaan, yata ang pagdating mo. Biglang na-sense ni nanay ang problema ko. Lumingon pa ito sa paligid at tinitingnan kung may kasama ako. Kami lang po ng mga bata ang pumunta dito, Nay. Biglang nag-iba ang timpla ng itsura ni nanay. Alam naman nito na nagsasama na kami ni Ace pero hanggang ngayon ay ramdam ko na hindi pa rin ito tanggap na nagkabalikan na kami ni Ace. Hindi pa rin ito makalimutan kung paano ako nalugmok nang nagkahiwalay kami at pinagbuntis ko ang kambal. Hanggang ngayon ay boto pa rin ito kay Doc Gino halika, pasok ka sana nagpasabi ka man lang na pupunta ka. Nakangiti ng bigla si nanay lalo nang kinuha nito ang kamay ni Georgia habang pinapapasok kami sa loob ng bahay. Nararamdaman ko na bibigay ako at baka bigla kong masabi ang problema kay nanay. Well, sino pa ba ang makakatulong sa akin para gumaan ang pakiramdam ko kung hindi ang sarili kong ina? Alam naman dapat nito ang nangyayari sa anak niya. Nabigla na lang ako nang mapansin na may bisita si nanay nang tuluyan na akong makapasok sa loob ng bahay. Lumapad ang ngiti ko nang mapagsino ang nakaupo sa may sofa na agad na tumayo nang makita ako. Nanay Barbara, sambit ko. Bumitaw ng tuluyan sa kamay ko si Gavin at ako naman ay lumapit na sa nanay ni Ate Amor. Kamusta po? Napasyal kayo dito? Tanong ko. Oo, Ma'am Venus. Tuldok-tuldok. Minsan kasi ay bumibili itong nanay mo ng paninda kong ulam. Napapakwento na rin tuloy ako dahil inubos na ng nanay mo ang tinda ko ngayon. Talaga po. Sige nga po at sakto na nagugutom po ako. Siguro ay masarap din kayong magluto kagaya ni Ate Amor. Oo, sobrang sarap, Venus. Singit ni nanay habang buhat si Georgia. Kaya nga minsan ay hindi na ako nagluluto dahil dalawa lang naman kami ng kapatid mo ang kakain kapag tanghol. Sige po, gusto ko pong matikman ang luto nyo. Sagot ko naman na ang atensyon ko ay nakabilang kay Nanay Barbara. Halika, Venus. Kinuha ni nanay ang atensyon ko. Kumain na kayo ng mga apo ko at mamaya ay mag-uusap tayo dahil hindi ka pupunta dito ng biglaan ng walang dahilan. Aya ni nanay na binigay si Georgia sa stepsister kung nakaupo naman sa sulok at nagsay-cellphone lang. Ma'am Venus. Hindi nyo ba kasama si Amor? Tanong ni Nanay Barbara habang hindi pa ako kumikilos. Hindi po, Nanay Barbara. Iniwan ko po muna siya sa rest house. Pero mamaya naman po ay uuwi rin ako. Sasabihin ko na nagkita tayo. Matamis kong nginitian si Nanay Barbara. Mabuti pa itong matanda na ito ay mabait ang aura. Kung compare ko lang siya kay Doña Tasha ay mas gugustuhin ko pang maging biyenan si Nanay Barbara. Siguro nga ay napakaganda nito noong kabataan nito. Kahit hanggang ngayon naman kasi ay nababakas ko ang ganda nito. Nagpunta na muna kami ni nanay sa may hapagkainan habang umupo muli sa sofa si Nanay Barbara. Napansin ko pa ang ngiti nito at giliw na giliw sa mga anak ko. Naghain muna kami ni nanay bago ako muling iniwan sa may hapag. Ilang sandali ay tinawag ko na ang kambal at pinakain. Maliit lang naman itong bahay namin dito at kita ko habang nandito sa hapagkainan ang maliit namin na sala. Hindi pa umaalis doon si Nanay Barbara at nakikipagtawanan pa kay nanay. Mukhang naging close sila. Sarap na sarap ako sa luto ni Nanay Barbara kaya tila natagalan ako dito sa hapag. Matapos kumain ay dinaluhan ko sina nanay sa sofa. Nakipagkamustahan lang ako sandali bago ako magpaalam sa kanila na papasok muna sa dati naming kwarto dito ng kambal para magpahinga sana. Mukhang walang balak pa na umuwi si Nanay Barbara. Tuwang-tuwa rin ang matatanda sa kambal nang iniwan ko sila at kahit ang kambal ay mukhang namiss din ang lola nila. Nang makapasok ako sa kwarto ay nagpahinga lang ako sandal. Pero sa ginawa kong pahinga ay puro mukha ni Ace ang nakikita ko. Bumangon ako at nagpasya na maligo na lang dahil nanlalagkit ako sa biyahe at pinagpawisan pa ako. Marami pa akong damit dito sa bahay nila nanay. Pumasok na ako ng banyo at naligo.
Sandaling palaygo lang ang ginawa ko at lumabas ng nakatawel. Hindi pa ako nakakakuha ng bihisan ko kaya nagtungo ako sa drawer. Napakunot na lang ang noo ko kakahanap ng mga damit ko pero wala na dito sa dati kong drawer, puro underwear ang meron dito at alam kong sa akin ang iba nun. Lumabas ako ng pinto na nakatapis ng towel. Tutal ay puro babae naman kami na narito. Nanay, wala na po ba ang mga damit ko? Tanong ko na lumapit sa dalawang matanda. Ay, anak, tumingin ka na lang doon drawer ko at manghiram ka sa akin ng damit. Ang iba mo kasing damit at binalot ko na para ipang-donate sa nasunugan. Sinunod ko naman si nanay. Nagpunta ako sa kwarto niya ay naghanan ng damit na kakasya sa akin bago muling lumabas ng kwarto. Pero agad na nanigas ako sa kinatatayuan ng paglabas ko ng kwarto ay nakita ko si Ace na nasa pinto namin at pinagbuksan ni nanay ng pinto. Yehey, Papa Ace. Biglang nagtatakbo naman ang kambal papunta sa ama nila. Agad na binuhat ni Ace si Georgia. Huli na para magtago ako. Sa liit ng bahay namin at nasulyapan agad ako ni Ace. Napansin ko ang paghagod nito ng tingin sa kabuuan ko. Bigla ko tuloy na realize na nakatapis lang ako ng tuwalya. Bigla akong nag-iwas ng tingin kay Ace at doon binaling ang pansin kay nanay na nakasimangot at mukhang hindi nagugustuhan ang presensya ni Ace na pilitan na akong lumapit ng ilang hakbang kay Ace kahit na nakatapis lang ako ng tuwalya. Anong ginagawa mo dito? Pinipilit kong gawin na mahinahon ang pagkakatanong ko. Love, umalis ka nang hindi nagpapaalam sa akin. I'm worried. Dirtsyong sambit ni Ace sa akin. Nagtama ang mata namin ni Ace at kita ko ang pag-aalala nito sa akin. May butil-butil ng pawis pa ito sa noo. Halatang kulang na lang ay takbuhin itong bahay nila nanay. Bigla ay tumikim si nanay. Magbihis ka muna Venus, bago kayo mag-usap. Singit ni nanay. Binaling ko ang tingin kay nanay. Akmang sisigat ako nang bigla kong napansin na binaba ni Ace si Georgia at hinawakan ako sa palso. Mag-uusap po muna kami, nanay, biglang binaling ni Ace ang tingin sa nanay ko. Hanggang ngayon ay nalilang ako na tinatawag ni Ace na nanay ang nanay ko dahil ilang taon lang ang difference ng edad nila. Come on, love. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko dahil mabilis akong hinayla ni Ace at dinala sa kwarto. Kung ano ang unang pinto na nakita niya ay hinawakan niya ang seradura. Mahigpit lang ang kapit ko sa towel na baka biglang malaglag habang ayaw bitawan ni Ace ang isa kong kamay. Ni hindi man lang napansin ni Ace na may bisita kami. Si Nanay Barbara. Huwag kayong masyadong maingay mag-usap, mga anak. May mga bata at bisita ako. At bilasan nyo. Narinig kong sambit ni nanay dahilan para mag-init ang mukha ko dahil may pinapahiwatig itong ibang usap ang gagawin namin. Pero tuluyan nang nabuksan ni Ace ang pinto at agad akong hinayla papasok. Pagkasara ng pinto ay agad niya akong sinandal sa likod ng pinto at kinulong ang magkabilang kamay doon para hindi ako makaalis. Ace, ano ba sanggal ko? Hinampas ko siya sa dibdib pero agad niyang hinawakan ang kamay ko. Tinanggal niya pa ang hawak kong damit mula sa kamay ko at hinagis sa kung saan. Agad akong napahawak sa towel kung nakatapi sa akin at inayos iyon. Wala pa akong suot na panty at bra. Asawa ko naman siya at nakita na ang lahat-lahat sa akin pero dahil gigil ako sa kanya ay ayokong pagnasahan niya ako ngayon. Ace, anong ginagawa mo dito? Mataas ang boses na tanong ko pero sinigurado ko naman na hindi magmumukhang nag-aaway kami dito sa loob ng kwarto. Ayoko ng eskandalo at narito ang mga anak namin. Nasa labas pa rin si Nanay Barbara at nakakahiya na marinig pa nito na nag-aaway kami. Love, tanging nasambit ni Ace. Tinitigan muna ako nito sa mukha at lang sandali ay bumaba pa ang tingin nito papunta sa leeg ko hanggang sa makarating sa bandang dibdib ko. Ngayon ay nasisilayan na ni Ace ang cleavage ko. Nakita ko pa ang paglunok niya laway at ilang beses gumalaw ang Adam's apple niya. Wala naman akong pinapakita na emosyon kundi pinaramdam ko na inis ako sa kanya. Ilang sandali ay pinadapo na ni Ace ang tingin sa mukha ko. Sa itsura pa lang nito ay mukhang natakam na sa katawan ko. Pero mukhang mas lamang naman na gusto niya akong kausapin at magkaayos kami, kesa unahin ang libog ng katawan niya. May problema ka, love? Tell me, may nagawa ba ako? Panipik. Gusto kong matawa ng pagak pero hindi ko ginawa. Yung nakatungkod na kamay niya sa likod ng pinto ay nilapat ni Ace sa magkabilang pisngi ko.
Agad kong naramdaman ang init ng palad niya. Ngayon pa lang ay bumubuhos na ang emosyon ko. Kahit sabihin kong wala ay mahahalata ni Ace dahil nararamdaman kong nagtutubog na ang mata ko. Nolyak na agad ako. Wala, sinambit ko pa rin. Meron. Wala sabi, hindi ka aalis ng basta-basta kung wala kang problema. We're okay bago kita iwan sa kwarto mo kagabi, asawa ko. Mahinahon na sabi ni Ace. Nilapit niya ang mukha niya sa akin kaya ngayon ay humahampas na sa mukha ko ang hininga niya. Asawa, nang hihinang sambit ko. Asawa mo ba talaga ako? Biglang natahimik si Ace. Napalunok siya. Ako naman ay automatikong tumulo na ang luha. Mas nadagdagan ang pag-aalala sa mukha ni Ace at biglang pinunasan ng daliri ang luhang naglandas sa pisngi. I knew it. You heard something last night. May idea na siya kung ano ang dahilan. Wala nang dahilan para magpaligoy-ligoy pa ako. Kung hindi ko ba narinig itatago mo na lang sa akin. Nagpatuloy ang tulo ng luha ko. Listen, love, bakit hindi mo agad sinabi sa akin na buhay talaga ang asawa mo? Nakagat ko ang ibabang labi. Pinipigilan kong mapahagulgol pero kusang yumuyugyug ang balikat ko. Agad akong niyakap ni Ace. I don't wanna see you crying anymore, love. Ayokong nasasaktan. Please stop crying. Puno ng pagsusumamo ang boses ni Ace. Mas hinigpitan niya pa ang yakap sa akin at naramdaman ko na lang na hinihimas niya ang likod ko. Paano ako, Ace? Sineksik ko na lang ang mukha ko sa balikat ni Ace at gumanti ng yakap sa kanya. Paano kami ng mga anak mo? Magiging kabit na lang ako. Bigla ay kumawala si Ace sa akin. Muli niyang kinulong ang mukha ko sa palad niya. Don't ever say that again, love. You'll never be a mistress. Kahit mamatay pa ako ay hindi magkakaroon ng pangalawa sa puso ko. Ikaw lang ang asawa ko. My marriage with Melody is fake. She fooled me. Pera lang ang habol niya sa akin. Nabigla ako sa sinabi ni Ace yes. She called me para humingi ng tulong dahil may sakit daw ang anak namin. Sambit ni Ace. Love, believe me gusto ko lang itago sa'yo dahil ayoko nang bigyan ka ng problema. Ayoko na makaramdam ka ng selos. Ayoko nang masaktan ka. Bigla ay nabawasan ang lungkot ko pero may anak kayo. Magkakaroon pa rin kayo ng connect, I'm sure na hindi namin anak ni Melody ang bata. She sent me the pictures itsura pa lang ay wala nang nakuha sa akin. Wala rin akong maramdaman na anak ko ang batang sinasabi niya. But I need to confirm through DNA para makasigurado, love. Gagawin ko, yun ng palihim para hindi na niya ako lokohin pa at I manipulate ang result. So, naguluhan ako, si Melody. Nakita ko siyang kasama ni Kuya Anton, love. Mukhang may relasyon sila. Paano kung anak yun ni Kuya Anton? We'll find out, love. I'm sure na may nag-utos kay Melody. Lahat ng nangyari sa amin ay palabas lang. May hinala akong si Mommy ang may kagagawan dahil kahit sarili niyang asawa ay ginawa niya ng masama. Bigla ay nag-iba ang timpla ng mukha ni Ace. Yumigting ang panga nito at lumayo ng bahagya sa akin. Ang mommy mo, bakit naman? Anong ginawa niya kay Daddy Ramon? Nagtatakang tanong ko. Walang sakit si Daddy. Sagot ni Ace na mas lalong. Nagdilim ang tingin. Si Mommy siya ang may gawa kung bakit laging nanghihina si Daddy. Tukana nila at tinuturukan si Daddy ng gamot para lagi siyang manghina. Hindi ko nakilala ang sarili kong ina. Sa dami ng ginawa niya pati hiwalayan natin ay iisipin kong may kinalaman siya. Napayuko na lang ako. Nahihirapan akong makita si Ace na sobrang galit. Napatingin ako sa kamao niya na nakakuyom. Parang gustong manuntok. May kabit si Mommy. I found out that Grayson and Gio are my half-brothers. Bigla kong naangat ang tingin. Kabit. Ibig sabihin ay totoo ang chismis na sinabi si akin ni Ate Gladys na kaya sila napaalis ay dahil nahuli silang nag-uusap tungkol sa kabit nito. Ang tindi ni Doña Tasal kaya pala laging kinakampihan ang dalawang pamangkin. Anak niya pala, pero si Ace, anak niya din naman si Ace. Bakit hindi siya patas sa mga anak niya? Hindi lang iyon. Gustong kamkamin ng magkapatid ang yaman ng mga Ibanez. May ginagawang kalokohan ang dalawa sa mga kumpanya namin. Imposibleng hindi alam, yun ni Mommy. Magbabayad sila. You'll see malalantad na lahat ng kagagawan nila. Ace, sambit ko. Hindi ko na alam kung ano ang sasabihin ko sa kanya. Hindi ko alam kung paano ay comfort ang asawa ko.
Niyakap ko na lang siya ng mahigpit at ilang sandali ay naramdaman ko na mas mahigpit na yakap ang ginantay niya sa akin. Napaiyak ako dahil sa dami palang pinagdadaanan na problema ng asawa ko ay sumabay pa ako. Pinag-alala ko pa siya sa pag-alis ng walang palm. Ace, I'm sorry hikbi ko. Humiwalay ng yakap si Ace sa akin. Hinawakan niya ako sa mukha at pinahid lahat ng luha sa mukha ko. It's okay, love ko. I understand you but please, next time, gusto ko mag-uusap muna tayo. Remember, kaya tayo nagkahiwalay dahil hindi tayo nag-usap ng maayos. Ayokong magkahiwalay pa tayo. Mahal na mahal kita. Ikaw at ang mga anak natin. Ikaw ang lakas ko, asawa ko. I love you, Ace. I promise, hindi ko na uulitin. Dito lang ako lagi sa tabi mo. Kakampi mo ko sa lahat ng laban mo sa buhay. Nakatingin lang si Ace sa mata ko habang nagsasalita at nang matapos ako ay mabilis niyang tinawid ang pagitan ng labi namin. Agad akong napapikit dahil nalasahan ko ang fresh na laway ni Ace. Sa sarap ng halik ni Ace ay naglakbay agad ang mga kamay ko at pinadausdaw sa dibdib niya hanggang sa may kawit ko sa mga leeg niya. Oh! Love, napapaungol agad ako nang lumalim ang halik ni Ace sa labi ko. Ilang sandali pa ay bumaba ang halik niya patungo sa leeg ko. Diniin niya pa ako sa likod ng pinto dahilan para maramdaman ko ang katigasan. Pero bigla kong naalala na may mga tao sa labas. Agad kong tinulak si Ace dahil alam kong nag-iinit na rin siya. Kailangan ko siyang pigilan habang maaga parang hindi kami maeskandalo dito sa loob ng bahay. Sa liit ng bahay namin ay malalaman kong may gagawin kaming kababalaghan dito sa loob. Kapag niroromansa pa naman ako ni Ace ay hindi ko maiwasang hindi mapasigaw dahil sa sobrang sarap niyang magpaligaya sa kama. Tipong mababaliw ka talaga. Kapag nagkataon ay baka makalimot ako at pati kapitbahay ay marinig kami. Kwarto pa naman ito nila nanay at tito. Baka matalsikan pa ang sahig namin ng katas at maamoy ni nanay mamayang gabi. Masyado pa namang matapang ang amoy ng katas ni Ace. Amoy Zonrox. Ace, stop. Tinulak ko si Ace sa dibdib kaya humiwalay ang katawan niya sa akin. Malalaglag na kasi ang nakatapis na towel sa katawan ko kaya inagapan ko rin na huwag matanggal. Why, love, kudlit. Baka marinig ang ginagawa natin dito. Pag nakauwi na lang tayo. Sa bahay na lang tayo mag-lovang-lovang. May bisita pa naman si Nanay Barbara. Nakakahiya. Humahanggos na sabi ko. Sa ilang segundo na halika na pinagsaluhan namin ay naubusan na agad ako ng oxygen. Puro higop kasi sa labi ang ginawa ni Ace at sa labi ko pa lang ay hayok na siya. What more kung mas tumagal pa kami? Nanay Barbara. Kunot ang noo na tanong ni Ace. Halatang bitin na bitin ito sa ginagawa namin. Yes, Nanay Barbara. Ate Amor's mother. Nagtitinda siya ng ulam at kaibigan siya ni nanay, hindi mo ba siya napansin kanina? No, sayo lang nabuhos ang atensyon ko kanina. But if Amor's nanay is here, magkikita sila ng anak niya. Amor is coming here with dad, sambit ni Ace. Papunta sila dito. Yeah, I asked a favor from Amor na samahan si daddy para magpa-check up. Nang nalaman ko, yung ginawa ng nurse kagabi ay sobrang nag-alala ako kay daddy. Pero dahil umalis ka ikaw na lang ang pinuntahan ko at si Amor na lang ang pinasama 3/6 ko kay daddy. I'm sorry dahil kinailangan kong pakialamanan ang cellphone mo para malaman kung saan ka pupunta. Nang malaman ko ay inutusan ko ang mga tauhan ko para sunduin ka. Pero ayaw mo raw sumama kaya pinasundan ko ang taxi na sinakyan mo at nalaman ko na dito ka pupunta. Sinabihan ko agad si daddy at si Amor na sumunod dito. Para makapag-usap na rin ang mga magulang natin. Sigurado akong malapit na sila dito sa bahay mo. Mahabang sabi ni Ace. Usap tungkol saan? Sa kasal natin. Church wedding. Kasal. Ulit ko. Ngumiti si Ace at mas lumapit muli sa akin. Hinawakan niya ang magkabila kong kamay. Yes, my only love. Kasal natin. I want our children to witness our church wedding. Natigilan ako sa sinabi ni Ace. Bigla ay parang napupuno ng saya ang puso ko. Gusto kong maranasan na may kasal kay Ace sa harap ng altar ng simbahan.